Guys, I'm a former bankera pero talagang malapit akong ma-scam kanina. Mga alas 4 ng hapon, may tumawag sa akin ang sabi from BPI. Tinatanong ako kung meron na ba ako natanggap na points sa debit card and credit card ko kasi may bago akong credit card. Bago lang talaga, just this week lang siguro. Tapos, sabi ko wala pa, tapos pinapa-download ako ng app na Vibe. So, parang naniwala ako kasi nung time na I'm about to parang access pa lang ng credit card or gusto pa lang mag-avail ng credit card, meron kasing nilagay na kapag mag-travel ng Hong Kong, may natagap kasi akong text from BPI, na kapag mag-travel ka ng Hong Kong or Thailand, mag-download ka lang nun, may free sila dinner na good for, ano ba yun? Good for 2. So, kasi may travel kami ni Bobby ng Singapore and ng Thailand. So, wow, sabi namin, i-avail namin to kasi Michelin star ka ako. So, nung pag-tick ko doon, kaso, magda-download pa nung application na what you call this, BPI. So, alam ko naman, kahit pa may mga pa-free-free yan, kapag kasi may mga app, okay, may matatanggap pa rin kasi sila niyan. App kasi yan, every time nag-open ka niyan, may matatanggap sila. So, parang sa iyo, walang mangyayari, walang mababayaran or what. Pero every time nag-open ka ng app nila, or kahit saan pa yan, sa mga Watsons, any app talaga, katulad na lang ng Converge na free na sakayan, o diba? Wala kang babayaran, pag mag-on ka lang ng app nila, may access ka lang doon and so on. So, going back, sabi ko, okay, tama, may pina-download sa akin, ganun, pero hindi ko lang pinush. Kasi nga sabi ko, hindi ko na ipupush, okay lang sa akin, hindi makakain ng Michelin star, ganun. So, pinawagan na ako, inassist na ako, tapos pina-open ako ng debit na ano ko, nung online bank transaction, tapos pina-open yung e-commerce ko yun, access. Hindi ko kasi ino-open yan, lalo-lalo na kapag, di ba mahilig ako mag-shopping sa Shein, hindi kasi ako nagsha-shopping na ginagamit ko yung card, kasi naghihingi sila nung code, yung sa likod, yung 3-digit number, in which hindi talaga natin i-divulge, okay? Tayo lang ang nakakaalam yan. Okay, so every time magbubook kami ng ticket, kaya mas ipupush namin mag-pay through GCash or what, kasi ayaw nga namin ma-register or kunwari mag-book ng hotel, accommodation, ayaw nga namin i-register basta may hinihinging 3 code na yon. So, ayun, tinanong kanina, ayan, i-ano ko lang daw, parang i-on ko daw yon. Tapos, syempre, kasi yan, hihingi ng code sa'yo. So, magte-text yan sa'yo, tapos i-fill in mo doon. Tapos, ayun, i-remove ko daw yung naka-turn on na sub-limit. So, yun, tinalo ko yun. Next is, nag-download na ng Vibe account. Ano yun? Vibe app. Tapos, when I get there, yun, may papasok daw kakong points, sabi ganon. And then, okay, tapos, not until, guys, nahiningan ako nung 3 code sa likod. May tinatanong siya una, at first, hindi ko gets. Sabi niya, kung pang ilang number na daw yung card na na-release nila sa amin. Sabi ko, ma'am, sorry, hindi ko alam. Paano malaman kung nakailang cards na kayo ng pag-release sa akin? So, sabi niya, may 3 digits number sa likod, yun yung ibibigay ko. Ay, sabi ko, ma'am, wait lang. So, pinuntahan ko yung hubby ko sa kwarto. Sabi ko, di ba, hubby, hindi naman kailangan i-divulge ito ganito. So, sabi ko sa kanya, ma'am, sorry, cut na lang natin ang ating pinag-usapan ngayon. Hindi na lang ako di-download or di-delete ko na yung di-download ko kasi ayaw ko pong ibigay yung 3 code na yon. Sabi niya, yung kung pang ilan lang, ma'am, sabi ko nga, hindi ko nga ibibigay. Kasi nga, ano yan siya, hindi yan siya, and tawag yan, parang kumbaga dapat kami lang nakakaalam nun. So, sabi niya, i-reco niya ako sa kanyang manager ka ako. Pero guys, very funny. Pagka-transfer niya sa akin sa manager niya, parang magkasing boses lang sila na medyo inipit lang ng konti. Yung ganun, so sabi ko, fishy. Something is fishy. Sabi ko, parang kasi guys, just recently, nanood diba kami ng, ano nga yung movie, Bobby? Beekeeper. Yung mga scam. Yun, magaling silang makipag-usap. Talagang mapapaniwala ka, they're working in a certain bank. Ganon. Kasi mga very professional. Tapos, guys, hiningi talaga sa akin yung 3, pinuulit talaga. Sabi niya, yung lang, ma'am, yung sabi ko, hindi ko nga ibibigay. Kung ang gusto nyo lang, ma'am, is malaman ko yung earnings ko or benefits or yung points ko sa credit card ko na bago lang just this week and sa debit card ko na since college pa ako na ang aalam, sabi ko. Ako na lang pupunta sa nearest branch dito na BPI, magpapa-help ako doon. At least, mas ma-explain sa akin, tas mas
kausap ko pa mismo yung mga staff or what. Sabi niya, ay naku ma'am, nakapag-download ka na kasi. Hindi naman sa inaano ka namin, pero malalak kasi yung account mo ng 3 to 5 banking days. Sabi ko, so hindi ako makakapag-transact. Sabi niya, hindi. Kasi yung sa BPI namin, yun yung mga transactions daily namin, gasolina, grocery or what. Kasi sa ibang account namin, yun sa mga business. So sabi ko, okay, sige, ipalak mo lang. Talagang gano'n sabi ko, girl. Pero may kaba na ako, sabi ko, nagtrabaho ko ng bangko, never talaga to kahit pa yung trabahante mag-ask, hindi pwede yan. So sabi ko, pinausap ako sa head office, tapos same bosses lang, tapos pinupush talaga, tapos natakot. May sinabi pa nga siya, hindi ka naman tinatakot ma'am ha, pero malalak yung account mo ng 3 to 5 days. Sabi ko, banking days, so basically hindi kasali ang Saturday and Sunday or kung may holiday. Sabi ko, okay, palak mo lang. As i-delete ko lang. Ako nang bahala dyan. Total, malapit lang naman yung BPI dito sa amin eh. Sabi niya, okay ma'am. Tapos no, tinawagan ko yung kasama ko na dating nagtatrabaho sa BPI. Kasama ko siya sa trabaho sa BOC. Na dating nagtatrabaho sa BPI. Ito sabi niya, Mick, never talaga ina-ask. Never talaga tatawag yung mga, if ever man meron tatawag, siguro kung may mga any transactions. So, kunwari, may ina-applyan kang loan. Pero morning usually yan, hindi yan hapon. God, alas 4, parang like almost 5 p.m. na. Di ba mga ganyang oras, closed na yung bank. Lalong-lalo na yung mga malalaking bank kasi nga mga strict yan sila kapag close. Close talaga girl, bukas na talaga ang usapan, ganun. So sabi ko, oh my God. So sabi nung kausap ko, buti na lang hindi mo binigay. Tsaka guys, tinanong pa yung username ko. Yung basta ang nabigay ko lang sa kanya, yung last 8 digits ng whole card number, okay lang naman yun. Ang sa akin lang yung username sa pag-enroll ko sa online banking app ko. Tapos yung 3 digits talaga, guna ako, sabi ko, foul. Hindi talaga to. So sabi ko, oh my God, kasi ang dami ng chismis ngayon na may mga scammer na mga ganyan. Buti na lang talaga hindi na push. Bigla akong binalik yung online, close ko agad yung e-commerce access. Kasi kapag may mga transactions ka online, yun yung mag-a-allow na pwede ka mag-transact online kasi parang naka-turn on yun. So, turn off ko ulit. Tapos, chinek ko yung balance. Buti na lang! So, yun lang sa mga any other bank na users dyan, especially sa mga BPI, sinasabi ko sa inyo, do not take the call, do not give that 3 digit numbers. Okay? So, yun lang. Keep safe everyone and bye.